good news. Dalawa ho ang good news na meron ngayon. Dalawa ang good news. Unang good news, mga kababayan, has something to do with President Bongbong Marcos. Yung unang good news kay PBBM ay wala na. Officially. Oo. Yung impeachment ni PBBM, officially, ay ibinasura na ng Kamara de Representante. Wala na. Official na to. Bumoto na ang more than 1/3. If I'm not mistaken, 280 something ang bumoto na ibasura ang impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos Jr. Ayan. Di magandang balita yan, mga babae. Napakagandang balita niyan. Ito yung balita. Ano ba ang naging bilangan dyan ngayon sa plenaryo? June, sa botong 284 na pabor, 4 ang abstentions at 8 ang tumutol ay tuluyan na nga tinuldukan sa plenaryo ng Kamara kaninang hapon yung isinagawang impeachment proceedings laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayan. Ito ay matapos pagtibayin sa plenaryo ng Kamara ang rekomendasyon ng House Committee on Justice na dismissal sa impeachment complaints na inendorso ni Pusong Pinoy Party's Representative Jet Nisay at makabayang lawmakers na sina Acting Chairs Party Walang nagawa si Ngisay. Si Jet Ngisay. Tuloy na siyang nangisay, guys. Si Jet Ngisay. Okay. Representative Antonio Tino, Gabriela Party List Representative Sara Elago at Kabataan Party List Rene Co laban kay PBBM. Dahil ito sa kakulangan ng substance o batayan sa aligasyon ng impeachable offense laban sa presidente. Pakinggan natin ang pahayag ng House Committee on Justice Chairperson, Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro. Complaints that are fundamentally insufficient in substance must be dismissed, not indulged for the sake of political theater. In this hall, the interest of the Filipino people must always come first. To do otherwise is to degrade impeachment from a constitutional safeguard into a weapon of harassment. While our rules state that substance is met by a recital of facts and jurisdictional requirements, wag nating kalimutan, impeachment is a sui generis proceeding. It Right. is a Sui generis. Bago naman ang botohan ng pahayag ng suporta sa pamagitan ng manifestation Si GMA, ng politika. Ano nangyari kay GMA? Bakit mukha siyang hulas? Botohan ng pahayag ng suporta Ayan. Ano nangyari sa... Ba't mukha hulas si GMA, guys? Ano nangyari dito sa matandang to? Parang... Diyos ko. Mukhang mukhang... Mukhang masama ang loob ni GMA. Masama ang loob niyan. suporta sa pamagitan ng manifestation ang mga kinatuwa ng political parties dito sa House of Representatives sa desisyon ng House Justice Panel. Gayun din ang Hindi siya happy, no, Ate Tess Marcos? partikular na sa ikalawang impeachment complaint na inendorso ng makabayan lawmakers. Mukhang kaliligo lang daw. Yung titindig para malantad ang buong katotohanan ng flood control. Ha? Sasabi mo dyan, Tinyo? Sagutin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ano man ang mangyari? Patayin man ang impeachment ngayong hapon, Pangit ang audio? at lalabas ang katotohanan. Mananagot ang Pangulo sa taong bayan. Sa kasong ito, the Justice Committee exercised Wait lang, wait lang. Ito lang naman yung akin, mga kababayan, no, dun sa speech ni Antonio Tinyo. Dapat kasi, tinibayan yung ebidensya nyo. Yun lang naman. Yun lang naman ang pag-uusapan dyan. Oo. Dapat ginalingan nyo kasi, hindi nyo kasi ginalingan. Ano ba kayo? Tapos ngayon, magsasalita kayo, malalantad din ang katiwalian ni Presidente. Sorry. Sorry lang. Nag-promise pala ako. Nag-ano na ako ngayon eh. Bago na akong panata. Hindi na ako magmumura, guys. Siguro, limitahin ko na lang sa bobo at tanga. Hanggang doon lang. Oo. Hanggang doon lang, guys. Kasi, alam nyo naman, let's take it one step at a time. Tuloy natin. sound judgment. It did not act in haste. It applied the law as written and it arrived at a conclusion grounded on the facts presented. Bilang mga mambabatas, tungkulin po nating igalang ang prosesong ito. Kapag kulang ang substansya, hindi po natin maaring ipilit. That is how we protect the credibility of impeachment as a constitutional remedy. Kung walang tinatago, walang dapat ikatakot. Haharapin mo ang mga tanong, hindi ka magtatago sa teknikalidad. To claim Parang yung speech na yun ni Laila De Lima para sa susunod na impeachment, ha?
Di ba? Congresswoman De Lima, kung makarating man sa'yo itong video na to. Congresswoman, mukhang para sa next impeachment yun, ha? Huwag magtatago sa teknikalidad. Di ba? Parang parang kay Sara Duterte yung message na yun, guys. Claims of drug addiction and budgetary misconduct were found to be anchored on hearsay, unauthenticated documents, and speculative narratives, rather than recital of facts required by our rules. Samantala, ang Duterte block na Yun, oh, si Pulong, oh. minubuo ng Davao City Representatives Paulo at Omar Duterte, Walang kwentang mga Duterte, nagtabi-tabi pa. Oh. party list Nagtabi-tabi pa yung tatlo, mga walang kwenta. Eh, no? Yung mga amuyong. Yung mga amuyong ng Kongreso, yun, nagtabi-tabi yung tatlo. Hoy, mga amuyong, magtrabaho kayo. Kaya ito mga ito. Pinapasahod. Hindi na nga kayo, sumasahod na nga kayo, nangungurakot pa kayo. Ni isang, wala man lang kayo tinatrabaho dyan sa loob. Lalo na itong mag-ama na to. Ito pamangkin to, di ba? Pamangkin yata to eh. Itong lalaking to. Yan, tatlong yan. Mga amuyong lang yung mga yan eh. Oh, ang hit lang contribution nila sa plenary. Ito, mukhang di naliligo yan. Oh. Ewan ko ba? Ewan ko ba? Parang ang hit lang ang contribution to mga to eh. Nangungurakot na kayo. Wala ba kayong contribution? Text ang mukha niyo. Tigas ang mukha na itong mga to. Tawa-tawa pa sa gilid ng mga kakapal ang mga mukha eh. Tuloy. Representative Harold Duterte tumangging makibahagi sa proseso ng botohan kaugnay ng dismissal ng impeachment complaints laban kay PBBM. Anila, hindi kaya ng kanilang konsensyang sumali sa isang prosesong hindi nagpapakita ng tapat na pagkamit sa katotohanan at pananagutan. Samantala, June... Apat? Apat lang kayo? Akala ko ba marami yung DDA? Anyari guys. Anyari. Yung mababa ang survey, yun yung naka 284 sa house. Diba? Aba, negative 3 sa survey, pero hindi nyo ma-impeach. Tayo ng tipaklog. Ibig sabihin, wala kayong power. Mga DDS, wala kayong kapangyarihan. Imagine mga kababayan na, ito, sige, gamitin na natin yung sinasabi nila. Negative 3 na nga sa survey eh. Hindi nyo pa ma-impeach, anak kayo ng tipaklog. Negative 3 na nga. Negative 3. Pinagyayabang nyo yung negative 3, di ba? Negative 3 na nga. Hindi nyo pa ma-impeach. Anak ka na yung tipak lang naman talaga. Ganon kayo kahina. Ganon kayo kahina. Oh, ang taas-taas sa survey, 97% sa Mindanao, pero hindi kayo makakuha ng EDSA. Hindi nyo malang maisa ng EDSA pa nag-arali kayo. Mga timawa kayo. Parang tipak lang mga to. Kaya yabang. By the way guys, hindi ako lasing. Nasa mood lang ako. Ba't timawa ito mga to? Oo. Tuloy natin. Lang din tayo ng update kaugnay naman ng impeachment complaints na inihain dito sa Kamara laban naman kay Vice President Sara Duterte. Yung tatlong impeachment complaints, lahat ng yan ay naipadala ni House Secretary General Sheloy Garafil sa tanggapan ni Speaker Faustino Bogie III. Ngayon, Okay, ang transmitted na. natin ay maisama ito ng Speaker Sa order of business. 10 days yan. Siyang 10 session days para Correct. maisama sa Wait lang. Let's clarify. 10 session days, meaning 10 calendar days within which Congress is in session. Okay? Huwag tayo malito. Huwag tayo malito ha. Basta po sinabi ng Supreme Court, 10 session days for the purpose of impeachment means calendar days wherein Congress is in session. Okay? So meaning, starting, hindi pa na ita-transmit eh. So, hindi, wala pa pala sa order of business. So, meron siyang 10 days. Kung meron siyang 10 days, that would mean, kung na-transmit na today, so beginning tomorrow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hanggang 24. Meron ng Kamara de Representante hanggang February 24 para maipasok ito sa sa order of business. Okay? So may oras pa, yung mga gustong humabol ng impeachment, pwede pa. Yung mga gustong magdagdag, gawin yung 5, 6, 10 impeachment complaint. para pag dinala sa Supreme Court, di ba? Merong matitira na marami. So hanggang 24, kailangan by February 24, submitted na siya sa sa order of business. Pasok na siya sa order of business. Tapos
plus 3 days. So by February 27, dapat nasa Committee on Justice. Medyo may panahon pa, mga 2 weeks, 2 business weeks. So tig 5 days. Mga ganun. Order of business at samantala meron namang 3 session days yung House Committee on Rules para ma-refer yan sa House Justice Committee. Kapag nangyari yan ay initiated naman yung impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulo. Okay guys, pag initiated na, hindi na pwede yung second mode. Pero kanina, nung ini-interview si Congressman Redon, mukhang pinaplano nilang magkaroon ng second mode within the next 10 days. So, abang-abang lang mga kababayan. Kasi mukhang may plot twist. Kapag nagkaroon ng second mode, mga kababayan, mas mabilis yun. Oo. Mas mabilis yun. That is also possible. Kasi meron pang 10 session days 10 session days para ipasok sa order of business. And then 3 session days para ito ipasok sa ipasa sa naman, sa Committee on Justice. So yun. Babangan natin. So, possible yan. Pero I think, although pinag-uusapan, I think hindi mangyayari. For one, mga kababayan, kasi I think the House of Representatives would I could be wrong pwedeng magkamali ako. Pero baka ang tahaki nila is yung safe route. Oo. Yung wala nang akyatan sa Korte Suprema. Yung gano'n. So, I have a feeling na baka meron lang mag-file ng isa pang impeachment complaint para 2. So, in total, 4. And then, ang pwede lang dalhin sa Supreme Court is yung nako ng 2. Dahil sa nako ng 2, meron pang maiiwan na 2. So, yun. Paano, Coach, pumasa yan? Baka naman idaan sa Supreme Court. Hindi, huwag na tayo magtaka, mangyayari yun. Mangyayari yun. Sabi ni Rolly, himala, andyan yung mga Duterte. Kasi nga, di ba? Kasi nga si Sandro nagpasa ng bill na kapag absent ka, wala kang sahod. Paano kung i-apply bigla sa rules? So, going back. So I think I think they won't take that risk anymore. So I don't think they will take that risk. Dadaanin na lang nila ang Committee on Justice and then ipapasa nila sa plenary para kapag umakyat man sa Korte Suprema, wala silang case. Kasi nakita niyo naman yung ginawa doon kay PBBM, di ba? It's very extensive, very very clear, very fair. In fairness kay Congresswoman Luis Tro, it's very fair. Lahat ng anggulo, lahat ng gusto magsalita, nagsalita talaga. Oo. kaya ang highlight doon si Congressman Rufus Rodriguez. Kaya di oro. Oo, but anyway. Tingnan natin. But ako kung personally kung tatanungin, I think it's best na mag-Committee on Justice na lang. Para wala nang reklamo. Oo. Baka kasi na naman kapag nag na naman sila, fast track na naman sila, sabihin na naman, wala due process, di ba? Kahit malinaw naman yung requirements ng due process sa fast track. Alam niyo naman, basta lusot. Nung una nga, nakakita lang ng konting butas. Mali ba natin palulusotin ng Korte Suprema? Anak natin pa. Di ba? Pinalusot ang Korte Suprema, napakaliit na yon. Tuloy natin to. Balik sa'yo, Jun. Tama no, Rosalie. Yung 10 session days, babalikan lang natin yung ruling ng Korte Suprema. Equivalent yun saan? Calendar days, June. Ngayon yung calendar days niya, syempre 3 araw lang naman sa isang linggo may sesyon ang Kamara. Yan ay Lunes, Martes at Miyerkules. So 3 calendar days, 3 session days. At noong February 5, It's the same thing. Thursday, kung di tayo nagkakamali, February 5 nang i-refer ni Secretary General Chelo Garafil yung unang 2 reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Samantalang yung 3 impeachment complaint ay kahapon niya lang na i-refer sa tanggapan ni Speaker Faustino Boji III. So kung bibilangin natin magmula nung Thursday, ngayong araw na ito ay yung 2nd session day o 2nd calendar day kung kailan na i-refer Ang gulo, di ba? yung 2 reklamong impeachment laban. Pati mga reporter, hirap na mag-report. Ngayon ay 2nd session day or calendar day. Ang hirap, di ba?
Sakit sa ulo itong ginawa ng Supreme Court, guys. sa Vice Presidente. At nakalimutan ko palang banggitin sa inyo kanina, no? Kanina sa plenary session ay walang nabanggit sa kaugnay nitong impeachment complaints laban sa Vice Presidente, kaya hindi pa rin ito na-refer. Wala pa sa order of business. Ayun, so wala pang 10 session days. Pero mga kababayan, meron sinasabi si Congresswoman Luistro tsaka De Lima. Ayusin natin to kasi magulo eh. Ayan, no? Sabi, Luistro and De Lima says the third impeachment complaint is the safest and better than 2025. This is this is a big claim. Oo, napakalaking claim na ito, guys. Pero to be fair, mga kababayan, I agree. Of course, hindi pa naman tayo abogado. Aabot tayo dyan, guys. Aabot tayo. Okay, magalala. Pero, base dun sa nabasa ko kahapon na impeachment complaint, this is actually better. Oo. Alam niyo yung better? Bakit siya naging better? Dahil sa testimonya ni Ramil Madriaga. Oo. Kasi nagkaroon ng link between doon sa kung paano ninakaw at kung saan napunta. Kasi alam na natin kung paano ninakaw eh. Alam na natin kung paano ninakaw. Ninakaw yung confidential fund sa papaanong paraan sa mga confidential expenses na hindi naman qualified as confidential expenses or intelligence expenses. Yun yung pamamaraan ng pagnanakaw. Ang hindi lang natin alam kung saan napunta. Yung testimonya ni Ramil Madriaga, ituturo kung saan napunta. So, medyo mas buo yung kwento. Ang maganda pa, mga kababayan, hindi ito manggagaling sa chismis. Hindi ito yung katulad ni Toby Chanco na magsasabi, alam ni Bongbong Marcos lahat eh. Pero wala namang sworn statement. Oo. Hindi ito katulad nung kay tawag dito, nung kay Orly Gutesa na sasabihin, si Martin Romualdez daw ang nag-deliver ng basura kay Martin Romualdez, pero nagtatago. Oo, peke yung sworn statement niya. Hindi rin to katulad nung kay Zaldico na video lang tapos walang sworn statement, no. Nagsalita na yung abogado ni Ramil Madriaga, handa silang maglabas ng sworn statement. So, mas matibay ito kasi doon sa isa. Mas may substance. Tapos kung titignan nyo siya, kung babasahin nyo siya, lahat may record. At lahat ng record ay galing sa mga hearing. So, hindi mo siya masasabi na insufficient in substance kasi lahat ng ebidensya ipapakita nila galing to sa mga hearing. So, wala ditong chismis lang. Yung iba naman, public record na. Tulad nung pagbawala ni Sara Duterte doon sa Congress para protektahan yung jowa daw niyang abogado. Ito ngayon, mga kababayan. Ito ngayon ang sinabi ni Congresswoman Luistro. Ito. The one filed today. Yeah, the one filed today because it was filed Feb 6 onwards and it is within 10 session days then, counting from January 15. Yeah. So even if you consider the February 15, the January 15 or the February 6, papasok parehas itong third complaint. So I think this is the safest complaint if we are thinking about the possible complications which are brought about by confusion on the lapse of the 1-year prohibition period. Yeah. I think the same. O, di ba? Sabi ko sa inyo, mga kabayan, dapat nag-intay na lang yung yung naunang dalawang grupo na nag-file ng impeachment. Hindi kasi sila makapag-intay, dapat inintay na lang nila yung February 6. Para safe. Wala nang lulusutan. Kung mag-uumpisa ka ng bilang sa 15, pasok pa rin yung February 6. Kung mag-uumpisa ka ng bilang sa February 6, pasok pa rin talaga siya, lalo na. So, di ba? Sana kung nag-intay-intay lang kaso masyadong atat. Di ba? Masyadong atat kasi. Dapat nag-intay-intay ng kaunti. Oo. At ito rin yung sinabi nung abogado, si Attorney Ligutan, tungkol sa sa kanilang, siya yung nag-file siya yung kasama siya sa nag-file ng impeachment complaint, siya yung abogado. Sinala ni House Speaker Bogie D ang pangatlong impeachment complaint laban kay VP Sara. Lunes ng gabi, ito pinadala ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil. Ilang private citizens kasama ang mga abogado, religious at civil society leaders ang nagsampa ng reklamo na siya namang inendorso ni ML Party List Representative Laila De Lima. At kaugnay po niyan, makakausap natin si Attorney Amando Virgil Ligutan, ang isa sa mga complainant laban kay VP Sara. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Ligutan. Sorry na, magandang gabi.
Opo. So, what makes this third complaint different from the first two, sir? Okay, so as expected, hindi naman ganun kalaki yung difference ng impeachment complaint na na-file kahapon. No? For sure, yung nilalaman ng dalawang impeachment complaints, same pa rin. Same yung mga contents ng na-file ng mga complainants kahapon. Pero definitely, on the part ng third set of complainants, kompleto ko rin kompleto yung allegations. No? Kompleto lahat ng grounds, yung ebidensya nakapaloob sa impeachment complaint na pinahil kahapon. I see. So, wala pong karagdagang grounds or ebidensya dito po sa pangatlo. Parang ibang grupo lamang ang naghain. Okay, so I think pag yung first impeachment complaint, if correct me if I'm wrong, parang hindi kasama yung affidavit ni Madriaga. Madriaga. Pero yung sa amin, yung sa third impeachment complaint, part ng ebidensya doon yung affidavit ni Ramil Madriaga, Corina. Ayun. At tulad po ng naunang impeachment complaints against the President, BBM, ito po ay dadaan sa pagsusuri. Yes. Kung if it is sufficient in form and substance. Of course. Opo. So I think we can confidently say na pinag-aralan lahat ng angulo, lahat ng paragraph ng third impeachment complaint lulusot sa Committee on Justice when it comes to requirement as to form, saka yung substance, yung impeachment complaint. Definitely, we are confident in that regard, Corina. Okay, kahit po isa o dalawa lamang, ano po sa palagay ninyo ang pinakamalakas o matinding ebidensya laban po sa bise? Correct. Alam mo, yung pinakamalakas for me, yung threat, yung pagbabanta niya sa buhay ng presidente. So kasi very public. At the time, no? Tsaka yung first lady, no? Kasi parang I've been telling the public, hindi normal yung event na yung vice president threaten yung buhay, no, ng president at the two others, first lady at house speaker. For me, on that ground alone, Corina, the vice president should be impeached and removed from office. Hindi normal. I think we are the only civilized nation in recent history where yung second highest official threatened to decapitate, sabi na, to decapitate the president. So for me, Hindi isang beses nangyari yun. Yung pangalawa, yung mas komplikado pero malakas rin na crowd, yung usaping confidential funds sa Corina. At ito ay nasa halagang, pag sinuma total po lahat ng mga amounts, magkano po lumalabas? Alright, so 612,500,000 pesos yung breakdown, Corina. 500 million went to the OVP, tsaka yung 125 million pesos, 112,500,000 pesos went to DepEd. So for a whopping total of 612,500,000, Corina. Grabe. Okay. So ang impeachment complaints laban po kay PBBM ay ilang araw lamang po ang tinagal at ito po ay ibinasura, no? Dito po sa impeachment complaints, tatlo laban sa bise, mga gaano katagal po ninyo ang inyong tansya? Yung tansya ko, definitely longer than yung period na na-spend sa pag-analyze yung impeachment complaints against Mas matagal to. the president. So I think pwedeng ma-exhaust yung 60 session days na nakasaad sa Constitution to determine kung may merits pa yung impeachment complaint. Siguro hindi malayo sa 60 session days po rin. Tsaka expect nyo na hindi lang mas matagal, pero mas maingay. Kasi sigurado po, a-attend ng hearing yung apat. Diba? Yung tatlong Duterte, tsaka yung si Ungab. Sigurado, attend yun. Tsaka yung mga iba pang kaalyado ni Sara Duterte, si Paulo, Paulo ba yung pangalan nun? Marcoleta, yan, yung mga iba pa niya mga kaalyado. So, si GMA most probably will also be there. So, hindi lang yan mas mahaba. I think mauubos yung 60 session days yan. It's not just long, but it's going to be really noisy. Sobrang ingay niyan. So, abangan natin. Tingnan natin kung ano mangyayari. Meron pong susunod na hakbang sakaling hindi magtagumpay? May tsansa po bang hindi magtagumpay ang reklamo? So as a litigator, I know yung chances of winning or losing, pero dito parang ang hirap naman for the Committee on Justice not to find the sufficiency in form of substance. Yung ebidensyang nakapaloob sa impeachment complaint, galing din sa kanila eh. Correct. Kapatid mo yung third impeachment complaint. Galing din sa House. Doon, yung mga ebidensya, yung mga testimonya, na-elicit yun during the hearing. So, Quadcom. babalik parang Committee on Justice, Blue Ribbon. Ng House where they impeached the Vice President last year but this time hindi na gagawin. Parang
hindi siya magandang mensahe for the same body to impeach the Vice President last year and not to impeach her when pareho naman yung grounds na nakapaloob sa impeachment complaint last year saka yung mga impeachment complaints this time around, Corina. Kahit hindi Pero mga kababayan, huwag nyo rin nung kalimutan yung impeachment results kanina. Huwag nyo kalimutan yun. Super majority yun. 280 something, 280, may kanina may nakita akong comment, 284 daw eh. Yung nag-dismiss ng impeachment complaint ni PBBM. Di ba? So, kung gagawa ng statement ang House of Representatives, parang a middle finger to the Supreme Court, eh, so super majority dun uli nila yan. Di ba? It's a middle finger to the Supreme Court if it happens. Di ba? So, good luck. Sabi ko dyan. Good luck, guys. Yung mga DDS. Di ba? Immobilize nyo yung, yung mga 40,000 troll farms nyo. May umabot sa akin balita, meron daw minobilize na 40,000 na Facebook pages. Oo, para i-build up si Sara Duterte for 2028. Di ba? Di ba? Ilabas nyo yung suporta nyo, yung 50% sa survey. Oo, ilabas nyo na yung 50% na yan. Oo. Para maramdaman naman ang sambayan ng Pilipino, yung 58% survey ni Sara Duterte, trust and performance rating.